Never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Blessed be the reading of God's Word. Mag-pray po tayo. Heavenly Father, we thank you so much once again sa mabiyaya, Panginoon, at mapagpala pong umagang ito. Purihin po ang iyong dakilang pangalan, Ama, for the rest of the week, Lord, na kami po, Panginoon, ay nakaranas muli ng pag-iingat, ng provision po ninyo, ng protection po ninyo, O God, ng guidance po ninyo, Panginoon. And here we are, O God, so much things to celebrate and thank you for, O God, sa buhay po namin. At higit sa lahat, Panginoon, ang aming pong kaligtasan. Maraming salamat po muli, Ama, O God, for the opportunity that we can congregate together the second Sunday of this year, O God. Such a blessing, Father God, to be with you and to be with your people, Panginoon. Maging yung mga kapatiran po namin na sumusubaybay po sa amin via online, O God. Salamat po, Panginoon. At narito po kaming muli, Ama, O God, nagpapakumbaba, Panginoon. Hayaan niyo po, Ama, na sa aming pakikinig, maging magsilbing matabang lupa po yung aming puso, yung aming isipan, Panginoon. Nang sa gayon, sa aming pakikinig ng inyong salita, Ama, may tatanim po ang binhi ng inyong salita sa puso po namin. At nawa, Panginoon, maging matabang lupa ang aming puso na siya nga pong magbubunga ng 30, 60, and 100 times fold of what was sown, O God. So Lord, I pray, may you be glorified once again sa pamamagitan po ng inyong banal na salita. Let us be convicted with your word, O God, and let us be convicted, O God, to obey yung mensahe po na ipaparating niyo po sa bawat isa po sa amin ngayong umaga, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, and I pray that your presence, Holy Spirit, will be with us this morning. Once again, Panginoon, O God, at sa patuloy po ninyong pagsama sa amin, patuloy po din nawa ang pagbibigay niyo po ng pang-unawa sa inyo pong banal na salita. Maraming salamat po, Panginoon, and I pray, O God, that you will enable me as well to share your word. For I am nothing, I can't do nothing at all apart from your grace, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Binabalik po namin ang papuri, binabalik po namin ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng pagsamba. Ito po ang aming samo, ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po magsabi na? Amen. Parapan po natin ang Panginoon ng malakas. Yan. Hindi po makakaupo na po tayo. Glad Sunday, mga kapatid, muli. Ngayong umaga, tutuloy po natin yung ating pong series. In-entitled po natin, Living the Biblical Christian Life. And may subtitle po tayo, Living a Sanctified Life in this Evil Time. By the way, blessed Sunday po sa inyong aming mga kapatid joining us online. Okay. So mga kapatid, sama natin ngayon, sila Tito Rod, Tita May, and the kids. Nag-is natin ng ilang Sunday. So ngayong umaga mga kapatid, let's continue to discuss ito nga pong application na ating pong pananampalataya. So, na-discuss natin last Sunday mga kapatid, yung Hebrews 13, 4-6. Pero na-convict ako po, mga kapatid, no? I was convicted and compelled to continue po yung part po ng verse 5. Ang sabi po ng Panginoon, keep your lives free from the love of money. Sa ibang version po, ang ginamit na salita ay covetousness. Sabihin nga po natin, covetousness. Ayan. Keep your lives from covetousness or the love of money. At sinabi din po ng salita ng Panginoon yung solusyon para hindi po tayo maging covetous. At ang sabi po ng Biblia, be content with what you have because God has said, never will I leave you
never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Ang covetousness po, mga kapatid, sa Tagalog, kasakiman. Okay? So, ito yung pagnanasa ng ibang bagay na hindi natin pag-aari o pagnanasa ng mga bagay na hindi naman po dapat na natin ninanasa. Pero maganda po yung that's the direct translation. Okay? Ngayon, may maganda po itong definition po ni John Piper pagdating sa covetousness. Ito po ang sabi niya. Makinig po tayo. Ito po ang sabi niya. Covetousness is the loss of contentment in God with the corresponding desire for other things besides God. What a wonderful definition po ng covetousness. Tatagalugin po natin. Ang sabi po ni John Piper, yung pagnanasa sa mga bagay-bagay ay kawalan ng kakontentuhan sa Panginoon at sa presensya ng Panginoon. Kung nawala na ang contentment ng isang Kristiyano o sa ibang salin, kung nawala ang satisfaction ng isang Kristiyano sa Panginoon, magsisimula na po siyang maghangad ng mga bagay maliban sa Panginoon. What a great definition by John Piper, no po? Yan po ang covetousness. Kaya, ang covetousness po in the Bible is a very dangerous sin. It's a very, very dangerous sin. Why? Because eventually, covetousness will destroy the person. Sisirain po niya yung tao na merong pong paghahangad na labis-labis maliban po sa ating Panginoon. Sabi po ni the soul belongs to God, He alone can gratify it. Ang sabi niya, wala pong physical na o material na bagay ang pwedeng pumuno sa pangangailangan ng kaluluwa. Tandaan natin yan. Ang sabi po niya, to find satisfaction in the world. Pag wala po tayong satisfaction sa Panginoon, mga kapatid, hindi ka nasa-satisfy sa salita ng Panginoon, hindi ka nasa-satisfy sa presensya ng Panginoon, ang mangyayari po daw, tataas po yung effort mo na maghanap ka ng satisfaction dito sa mundo. At may promise po ang Panginoon, you will never find satisfaction in this world. Amen? It is impossible. Kasi nga po, we are made for God and God alone. Ang sabi ng Panginoon sa Korinto, ang katawan ay hindi ginawa para sa kasalanan, ang katawan ay ginawa para maglingkod sa nag-iisang Panginoon. Kapag tayo po ay hindi kontento sa Panginoon, hahanapin natin yung kakontentuhan sa mundo. And the Bible, and that transaction in the Bible is called covetousness. Ito po kasing covetousness, ano po ito? Tricky. Pwede po siyang magtago sa kunwaring mabuting hangad o magandang intensyon kunwari. Pero lilitaw po ang muka ng covetousness pagdating po sa pagpili mo kung ang Panginoon na o yung pagnanasa mo na o yung ambisyon po natin na contradictory na po sa plano at sa salita po ng ating Panginoon. Maalala ko po yung sinabi ni John Piper. Sabi ni John Piper, God is most glorified if we are most satisfied in Him. Naluluwalhati ng lubos ang Panginoon kung lubos din po tayong nasa satisfy kung sino siya, ang salita niya at ang presensya po niya.
Kaya wala pong tunay na Kristiyano ang masasatisfy sa mga bagay na ino-offer po ng mundong ito. Kaya nga po, naalala ninyo, maraming linggo na po nakakaraan, ang sabi ni John Piper, prosperity is never a proof of God's favor. Ang prosperidad sa material na bagay ay hindi po indikasyon ng pabor ng Diyos. Ang sabi niya, bakit? Kasi ito ang inoffer ni Satanas sa mga taong sasamba sa Kanya. Remember? When the temptation of Jesus Christ, ano sabi po niya, tinitempt niya ang Panginoong Yesus. Sinusubukan po niyang itempt ang Panginoon. Ano sabi ni Satanas? Ibibigay ko ang lahat ng bagay sa iyo. Sambahin mo lang ako. At nagalit po ang Panginoon. Anong sabi niya? Get away from me, Satan. I rebuke you. And of course, alam natin, ang lahat naman po ay pag-aari ng Panginoon. There's nothing that we can see and not see that does not belong to the Lord. Ang lahat po ay pag-aari ng Panginoon. Kaya tatandaan po natin, mga kapatid, ang bagay na ito ay napakadali po niyang i-corrupt yung puso po ng isang kahit na po Kristiyano. Pag hindi po tayo maingat. Kaya nga bilang mga mananampalataya, dapat yung satisfaction po natin, yung lubusang satisfaction mo kapatid, ay manggagaling lang sa relasyon mo sa Panginoon, sa presensya ng Panginoon, at sa Word of the Lord na palagi po natin kinokonsume araw-araw, day in, night, ang sabi po ng Bible. Amen po ba? Amen. Para po, ready po tayong humarap ng 2026. Handa po yung puso po natin humarap ng 2026. Guarded po yung puso natin ng 2026. Kasi pag hindi, guardyado yung puso mo, kapatid. Isang araw, napakadali mong ipagpalit ang Panginoon sa material na bagay o sa mga bagay na walang kinalaman sa kaharian po ng Panginoon. Alam ba ninyo mga kapatid, yung Ten Commandments, yung Ten Commandments sa Old Testament po, ay nagsisimula at nagtatapos po sa warning ng covetousness. Let me open your Bibles, mga kapatid, sa Exodus chapter 20, 1 to 11 and 17. Although nandito po siya, I want you to read it so that you can follow through. Ito po yung 10 utos ng ating Panginoon. Babasahin ko po. Then God spoke all these words, saying, I am Yahweh your God. Kausap niya po yung bayang Israel. Ako ang iyong Diyos. Ako ang inyong Panginoon, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Ako ang nagpalaya sa inyo sa pang-aalipin sa lugar ng Ehipto. Ano pong sabi niya sa verse 3? You shall have no other gods before me. Kauna-una ang utos. Wag kayong maghahanap ng ibang Diyos maliban sa akin. You shall not make for yourself an idol or any likeness of what is in heaven above or on earth beneath or in the water under the earth. Huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosan. Ano mang klase yan. Mula sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Verse 5, You shall not worship them or serve them. Huwag kayong sasamba sa kanila at maglilingkod sa kanila. Bakit po? For I, Yahweh, your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and the fourth generation of those who hate me. Amen? Huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyosan at paglilingkuran niyan sapagkat ako ay selosong Diyos.
Ayoko na may kaagaw ako sa inyo. Dapat ako lang ang sasambahin nyo sapagkat ako ang tunay na Diyos ng Israel. Verse 6, but showing loving kindness to thousands and to those who love me and keep my commandments. You shall not take the name of Yahweh your God in vain, for Yahweh will not leave him unpunished who takes his name in vain. Verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do your work. But the seventh day is a Sabbath of Yahweh your God. In it you shall not do any work. You or your son or your daughter, your male or your female slave, or your cattle or your sojourner who is within your gates. Ang sabi ng Panginoon, ang araw ng pagsamba ay araw ng kapahingahan. Amen? Araw ng pamamahinga. Maging yung anak mo, yung mga katulong ninyo, mga tauhan ninyo, maging yung mga hayupan ninyo. Huwag nyo silang pagtatrabahuin sapagkat ang araw ng pamamahinga ay para lamang sa Panginoong Diyos na gumawa ng langit at gumawa ng lupa. Amen? That is the direct commandment of God. Verse 11, for in 6 days Yahweh made the heavens and the earth and the sea and all that is in them, and rested on the seventh day. Kaya nga yung mga tao na nagtatrabaho ng araw ng Panginoon, they really dishonor the Lord. They do not honor the Lord. And actually, pinakita nga po ng Panginoon, ako nga, na Diyos ninyo, nagtrabaho ng 6 na araw, pero yung 7 araw, ako ay nagpahinga. Therefore, Yahweh blessed the Sabbath and made it holy. Amen? Pinagpala ng Diyos ang araw ng kapahingahan at ginawa niya po itong banal. Kaya nga po ang Sunday is a holy day. It is a sacred day. It is a day of the Lord and it is a day of rest. It is a day of worship to the Creator of the heavens and the earth. To your neighbor, huwag mong pagnanasahan yung kapitbahay mo, yung asawa ng kapitbahay mo, yung mga hayupan ng kapitbahay mo, yung pag-aari ng kapitbahay mo, ano mang pinagnanasahan mo sa kapitbahay mo, ang tawag po ng Biblia is the sin of covetousness. Meron po kasing, yung puso po kasi natin corrupt. No po kaya papantayan, alam niyo po yung antidote po ng puso natin, salita ng Diyos. Kasi ang sabi po ni Jeremiah, yung puso natin, wala pong magpapagaling. Napaka-corrupt nito at walang nakakaunawa sa sakit nito. It's so sick. But the good news is, it can be addressed by the word of the Lord. Di po ba kahit na Kristyano, kung ano yung meron sa kapitbahay, gusto rin natin. Kung ano yung naabot ng kapitbahay, dapat meron din tayo. That's why there is no ending desire of covetousness until the person who has that heart will be destroyed eventually. Napaka-harsh na yung sabi ni John Piper Pinakinggan ko yung kanyang message. Sabi niya, those who are covetous and continue to covet will really go to hell. Sabi niya. Oh boy, that's a hard statement. But, I believe, pag hindi ka Kristiyano, hindi mo kasi makokontrol yun Hindi mo siya makokontrol. Pero, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na bantayan po natin ang ating puso para hindi tayo magnasa sa iba. Kaya mapapansin po ninyo dito sa 10 Commandments, pinapaalala ng Panginoon yung araw ng kapahingahan. Why? I believe. I just receive an understanding. Kaya ang Panginoon, pinapaalala niya yung araw ng kapahingahan para hindi ka sasamba sa ibang Diyos. Amen? Once you neglect Sunday, once you dishonor Sunday, you have worshiped other gods. Uunahin mo ng linggo, maliban sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon, ay ginawa mo ng Diyos. Amen? Amen. It can be work. Pagtrabaho ka ng linggo, you have worshiped your work.
Pumunta ka sa isang event, araw ng linggo, worship mo yung event. Umattend ka ng birthday, umattend ka ng celebration on a Sunday. You have worshipped that person other than the God of the Bible. Ano matatandaan natin to mga kapatid in our modern time. Ano man ang gagawin po natin ng linggo, maliban sa pagsamba sa Panginoon, ay ginawa po natin Diyos-Diyosan. Amen? That is what the Bible is trying to prevent. Kaya nga po, pag ang tao hindi po sumunod sa utos na ito, mahahatak yung kanyang debosyon sa ibang bagay. Your heart will be pulled by other things other than the presence and the word of the Lord. Hahatakin po niya yan. Kaya once you dishonor, alam niyo mga kapatid, buksan niyo po yung Bible ninyo sa Ezekiel chapter 20. Open your Bible in Ezekiel chapter 20. Ito po kasi yung devotion ko a few days ago. Ezekiel chapter 20. Verse 20. Ezekiel chapter 20, verse 20. Alam niyo po itong Ezekiel, mga kapatid, galit na galit po ang Panginoon sa kanya pong bayan. And actually, kaya naman po, galit na galit po ang Panginoon sa kanyang bayan. At ang dami pong kaparusahan niyan. Although, may pangako naman po ang Panginoon na tutubusin niya ang kanyang bayan, pero buksan po natin ang Bible natin, Ezekiel 20:20. Babasahin ko po sa King James Version kasi ito po yung ginagamit kong devotion. Ito yung utos ng Panginoon, verse 20. And hallow my Sabbath. Ibig sabihin, igalang ninyo ang araw ng pamamahinga, and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. Ang sabi po niya, I will be connected to you. Ibig sabihin, mauugnay ako sa iyo na aking anak kapag ikaw ay sumamba sa akin ng araw na yon. Pero tingnan niyo po yung 21. Pero hindi kasi sumunod po yung bayang Israel. Notwithstanding, the children rebelled against me. Nag-repent sila sa akin. They walked not in my statutes, neither they kept my judgment to do them. Nag-rebel ng aking bayan, hindi nila ako sinunod. Which if a man do, he shall even live in them. Kung gagawin lang sana nila ito, mabubuhay sila. They polluted my Sabbath. Sabi niya, no? Nilapastangan nila yung araw ng pamamahinga. And I said, I will pour out my fury upon them to accomplish my anger against them in the wilderness. Kaya sabi ng Panginoon, ibubuhos ko yung galit ko sa inyo sapagkat nilapastangan ninyo ang araw ko. Verse 24. Open your Bible in Ezekiel 20:24. Sundan lang po natin, no? Para makita ninyo. Because they have not executed my judgment, but have despised my statutes, and have polluted my Sabbaths, and their eyes were after their father's idols. Sabi na, hindi sila sumamba sa araw ko, kaya naman sinamba nila yung mga Diyos-Diyosan ng kanilang mga ninuno. Verse 27. Therefore, Son of Man, speak unto the house of Israel, and say unto them, Thus said the Lord God, yet in this your father have blasphemed me, in that they have committed a trespass against me. Ezekiel 22 verse 8. Actually, marami pa po. Pinili ko na lang po yung appropriate po sa aking pong topic. Verse 8. Ezekiel 22 verse 8. Ano pong sabi po ng Panginoon? Thou hast despised my holy things and hast profaned my Sabbaths. Alam niyo po, hinanap ko po yung Tagalog ng salitang profane. Alam niyo po yung ibig sabihin ng profane? Sino mag-guess? Mabigat na salita kasi.
bastos. Ang sabi ng Panginoon, hindi nila ginalang yung araw ko, binastos nila ako. Wow! Sa Tagalog po yun ha. Ang cute kasi sa English profane. You're profane, may Sabbaths. Wow. Sa Tagalog, binastos din yung araw. Ganun po, bigat po yun. Ngayon, binabanggit po natin yan kasi nga po, that will keep us from worshiping idols if our heart is committed to the day of the Lord. Amen? Kasi it's the day of the Lord, it's the day of worship, it's the day of adoration. Lubos, kaya nga po, pag tayo sumasamba ng linggo, ibig sabihin, ginagalang mo ng lubos ang Panginoon. Amen? Sumasamba po tayo sa Diyos ng Israel. Sumasamba po tayo sa banal na Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kaya naman, yung pagsamba po natin, ang pinakamataas dapat na paggalang sa ating Panginoon. And once you do not do that, the Bible tells it, we profane the Sabbath of the Lord. Hindi ko po sinabi, pinasa ko lang. Delikado pag mag-invento po tayo. Dapat galing lang po sa salita ng Panginoon. Amen? It's a very clear, so clear in the word of the Lord. Alam ba ninyo yung covetousness ay idolatry? Masasamang pagnanasa ng laman, ano po ba yan? Fornication, uncleanness, passion, evil desire, and, hinailat ko po, covetousness. Ano ba yung covetousness? In-interpret din po ni Paul, which is idolatry. Ang pagnanasang yaan, ang kawalan ng satisfaction sa Panginoon ay magdudulot ng pagnanasa sa ibang bagay, kaya naman po, magiging idol na po yan. And sabi ng Panginoon, tingnan nyo sa verse 6, on account of these things, buyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Meaning, this is not the word of men. This is the word of the Lord. If we do not obey, then we do not accept the teaching of the Lord God Himself. Yan po yung paalala po ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Kaya naman po, hindi naman po nakapagtataka pag binasa natin yun. Hindi ka kayang komporte ng pera mo sa bangko. Kasi konti lang. Hindi ka pwedeng komporte ng sino pa man, ng entertainment. Ang pwede lang kumomfort sa tunay na anak ng Panginoon ay ang Panginoon at ang salita ng Panginoon. Amen? When you come to the presence of the Lord, then you are satisfied. Hallelujah! Ang bigat ng sitwasyon, pero pag pumasok ka sa presensya ng Panginoon, aba, mayroong satisfaction. May contentment po sa presence ng Lord. Buksan niyo yung Bible niyo sa Psalm 37. 18 and 19. Basahin ko po sa LSB version. Ano po sabi ng Panginoon? Yahweh knows the days of famine, they will be satisfied. Amen? Sa panahon ng tagutom, they will be satisfied. Yan po yung mga anak ng Panginoon. Psalm 17 verse 15, as for me, I shall behold your face in righteousness. I will be satisfied with your likeness when I awake, the psalmist said. Yung mga awit, ang satisfaction po nila, walang iba kundi ang ating Panginoon. Psalm 36, 8-9, they are satisfied from the richness of your house. Sila po ay nakontento, na satisfied sila sa kayamanan ng tahanan mo, Ama. And you give them to drink of the river of your delights, for with you is the fountain of life. In your light we see light. Wow! Yan po ang tunay na satisfaction, mga kapatid. Yung presensya, yung devotion mo sa Panginoon. Psalm 65 verse 4. Pero mas gusto ko pong gamitin yung satisfied, satisfaction. Para bang gutom na gutom ka. 3 araw kang nag-prayer and fasting. At pagkatapos mo ng prayer and fasting,
may steak, may bulalo, sabaw. Oh, it satisfies my hunger. Nagutom tayo tuloy. Kaya nga po mga kapatid, if we miss the day of the Lord, we miss a lot. There's so much in store in the day of rest for us coming from the Lord. Kaya nga po, ingatan po natin, mag-iingat po tayo mga kapatid. Baka pasukin po ng idolatry yung puso po natin. Psalm 107 verse 9, for He has satisfied the thirsty soul, and the hungry soul He has filled with what is good. What is the greatest good, mga kapatid, na tinutukoy po ng Psalm din po? The greatest good ay matatagpuan po sa Psalm 73 verse 28. But as for me, sabi ni Asaph, the nearness of God is my good. Ang mapalapit ako sa Diyos ng Biblia, ang pinakamataas na kabutihan na pwede kong maranasan. I have set Lord Yahweh, and He will give you the desires of your heart. What a great promise. Ito po yung pinag-aralan natin last Sunday. Mag-recap po tayo. 1 Timothy chapter 6, 6-12. Ano pong sabi ng Bible? But godliness actually is a means of great gain when accompanied by contentment. Ang pagiging makadiyos ay tunay na kompleto kapag sasamahan po natin ito ng tinatawag na kakontentuhan or contentment. Ano pong sabi ni Paul? For we have brought nothing into the world. Wala tayong dinala nung ipinanganak po tayo sa mundong ito. So we cannot take anything out of it either. Wala din po tayong madadala pag tayo po ay sumakabilang buhay na. Tama po ba? There's nothing, mga kapatid. That's so true. May nakita nga ako di ba? Yung inilibing siya, mayaman siya. Pati yung luxury car niya isinahod sa libigan. Ang laki nung yung kanyang libingan kasi binaba yung kotse niya Tapos, yung mga alahas niya, mga relo niya, mga pera niya, naku, nilagay doon. Para bagang pinakita ninyo sa mga magnanakaw ng isang prospect yung libingan na yun kasi mga ilang araw, malamang huhukay na po ng matulisan yun. So, akala nila, madadala po nila sa kabilang buhay, but no, it's impossible. Why? Because the Bible tells us so. That's what the Bible tells us, mga kapatid. And if we have food and covering, verse 9, basahin muna natin anong sabi ni Paul. But those who want to get rich, the Bible tells us, fall into temptation, and a snare, and many foolish and harmful desire, which plunge men into ruin and destruction. Warning po yan ng Bible, kakapsat. Anong sabi niya? Yung nagnanais yumaman, nahuhulog sa tukso, na nasisilo siya sa mga mapaglinlang at ay maranasan natin. Do not blame the Lord because the Lord has warned us already. Amen. Warning na po yan. We cannot contend with the Bible, mga kapatid. Kaya nga po, itong sabi niya, sabi ng Biblia, for the love of money, not money, but the love of money is the root of all sorts of evil. Pag binahal na ang kayamanan ng pera, dadami na yung mga pintuan ng pagpasok ng iba't ibang klase ng kasalanan. And some, by aspiring to it, have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. Dahil sa pagnanasa at pagmamahal sa pera o sa kayamanan, nawala siya sa kanyang pananampalataya. Sinaktan niya ang sarili niya at ngayon punong-puno siya ng bighati. Hindi naman sana niya mararanasan, pero mas pinili niya kasi mahalin ang kayamanan at ang pera kumpara sa Panginoon at sa kalooban ng ating Panginoon.
Kaya po, warning yan ni Paul kay, kanino? Kay Timothy. Kaya sabi niya, Timothy, ikaw Timothy, you are a man of God. You belong to God. Ang sabi po ni Timothy, sabi ni Paul, flee! Takbuhan mo yan, Timothy! Layuan mo yan, Timothy! Iwasan mo yan, Timothy! Huwag kang mahuhulog sa pag-ibig, sa kayamanan, sa fight of faith. Amen? That's how we defeat covetousness. Sabi po ni John MacArthur, wala pa daw pong nag-confess sa kanya na ang kasalanan ay covetousness. May mga nag-confess sa kanya, immorality, may mga nag-confess sa kanya, pagnanakaw, o pagsisinungaling, pero wala pa pong nag-confess sa kanya of the ang pananampalataya, mga kapatid, na ikaw bilang anak ng Panginoon, satisfied ka sa presensya ng Panginoon, satisfied ka kung sino ang Panginoon sa buhay mo. Open your Bibles in John 6:35 to 36. Babasahin ko po sa NASB version. John 6:35 to 36. Ito po ay popular verse. Sa akin ay hindi na mauuhaw, verse 36. But I said to you that you have indeed seen me, and yet you do not believe. Sabi niya, nakita niyo na ako. Yung mga kausap niya, hindi pa rin kayo naniniwala. Kaya sabi niya, yung lalapit sa akin ay hindi na kailanman magugutom, ang naniniwala sa akin ay kailanman hindi na mauuhaw. Kaya ang tunay na anak ng Panginoon ay satisfied sa tinatawag na bread of life. Amen? Pag the word of God brings to me, nag-uuma pa yung salita ng Panginoon, pero kailangan ko rin matulog. So full. The word of the Lord is so full. Kaya kung ikaw tunay na anak ng Panginoon, panghahawakan mo, kapatid, yung mga pangako niya. At hindi yung mga bagay na masusumpungan natin sa mundo. Dinefine po ng Panginoon ang kahulugan ng buhay. Luke 12:15. Buksan yung Bible ninyo, Luke 12:15. Lucas, Kapitulo 12, talatang 15. Jesus said that. Jesus is speaking. Hindi ko na po nailagay sa ating slide. Luke 12:15. Jesus said, and He said to them, take heed and beware. Pag-ingat kayo of what? Covetousness. For one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Wow! Mag-ingat kayo sa covetousness, sabi ng Panginoon. Ang buhay ng tao ay hindi nakabase sa dami ng kanyang pag-aari. Amen? Sino nagsabi niyan? Yung Panginoong Jesus, pinanganak lang po siya sa sabsaban. Nung ipinganak po ang Panginoon, ang kanyang magulang, si Jose at si Maria, they have of bigger means. Hindi po siya ipinanganak sa royal family. Ipinanganak po ang Panginoon sa napakasimpleng buhay. Yung si Jose ay karpintero, at si Maria naman po ay housewife lang. At lumaki po ang Panginoong Hesus sa pamilya na yun. And it is not a coincidence, it is intentional. The Lord is showing us what true Christianity is. It is not in the abundance of a person possession, but it is in His faith, in His living God. Amen? Yun yung tunay na kayamanan, kapatid. Yung pananampalataya po natin sa Panginoon. Life is not having, life is being. Amen? Kaya nga po, human being eh. Hindi naman sinabing human having eh. Yan po ang buhay, mga kapatid. Pero hindi naman nangangahulugan, wala tayong kakailanganin. No! Marami tayong physical na kakailanganin, pero yan mga pangangailangan na yan ay bahagi ng buhay po natin para makumpleto po natin yung pinapagawang mission ng Panginoon para po sa atin. Let me remind us, mga kapatid, ang buhay po natin, mga kapatid, ay limited lang.
Specific po yung araw ng kapanganakan po natin, specific din po yung araw ng kamatayan po natin. Sino pong nagtakda? Ang Panginoon. Sino pong nakakaalam ng ating kapanganakan? Wala. Basta pinanganak po tayo. Sino po nakakaalam ng kamatayan natin? Wala din po. Ang Panginoon lang ang nakakaalam. Pero sapat na po yung resources. Sapat na po yung oras na ibinigay ng Panginoon para matapos po natin yung misyon. Ang problema, mga kapatid, pag ginugol mo pa yung buhay mo sa mga bagay na hindi ka naman tinawag ng Panginoon, sa mga bagay na hindi pinapagawa ng Panginoon, at bigla kang namatay, sayang ang buhay mo, hindi mo nagawa ang pinapagawa ng ating Panginoon. Amen? Yun yung sinasabi nila, being successful in the wrong assignment. Nagtagumpay ka nga, pero hindi naman yan yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Sinayang mo yung buhay mo, sinayang mo yung oras mo, sinayang mo yung resources na binigay sa iyo ng Panginoon. Sakto lang yung pangangailangan mo, kapatid, para magawa mo yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Kaya nga po may warning ang Panginoon. Covetousness will never satisfy. Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Ano sabi po ni Solomon, pinakamatalinong tao na nabuhay in the Old Testament, in the ancient world? Ano sabi niya? One who loves money will never be satisfied. Ang sino mang umiibig sa pera ay hindi kailanman makukontento. Nor the one who loves abundance with its income. This too is futility. Yan po ang sabi po ni Solomon. Ang umuibig sa kayamanan ay kailanman hindi makukontento. Kaya wag na po tayong magtaka kung ang ating mga politiko ay hindi po nakokontento magnakaw ng magnakaw ng magnakaw ng magnakaw. Ang gawin na lang po natin, maging panalangin natin ang gobyerno, panalangin natin ang ating bayan, pero mas maging matalino po tayong botante. Because they will never be satisfied. Nabalitaan niyo yung bank transaction ni Congressman Garjola? Kalahating trilyon po. Ang bank account niya, 1,100 plus. Yung transaction sa bank niya, umaabot ng kalahating trilyon. Wow! Paldo. Yun ang paldo. Di ba? 496 billion, hindi million 496 or 98 billion pesos transaction that happened sa kanyang bank account. Wow! That's why the Bible tells us, ang sino mang umiibig sa pera, kailanman hindi makukontento. More! 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 And more! And more! And more! Walang katapusan. Pangalawa, mga kapatid, so warning, covetousness chokes spiritual life. Sasakalin po niya yung espiritu po natin. Pag tayo po ay naging covetous, nabanggit ko po yan last Sunday, I believe last Sunday, Matthew 3:13 to 22. Pero basahin ko lang Matthew 13:22 rather. Ang sabi po ng Panginoon, ito, naalala ninyo yung the parable of the sower? Nagtanim, nagbasik ng binhi, may nahulog sa gilid ng daan, may nahulog sa batuhan. Yung pangatlo po, nahulog sa dawagan. Now, he who receives seeds among the thorns is he who hears the word. Nakapakinig naman siya ng gospel. Nakapakinig naman siya ng message. Nakapakinig naman siya ng word of God. Subalit, tinalo yung salita ng Panginoon sa kanyang cares of this world. The deceitfulness of riches. Sinakal yung salita ng Panginoon. Kaya hindi siya nagbunga. Masyado siyang aligaga sa mga bagay sa mundong ito.
Nasilaw siya ng salapi. Kaya anong nangyari? Nagkaroon siya ng bisar sa mga bagay na nandito sa mundo. Therefore, yung salita ng Panginoon ay nabakal, nasakal, at hindi na po nagbunga. Si kapatid. James chapter 4, 1-4. Saan ba nanggagaling yung away ninyo at mga conflict? What is the source of quarrels and conflicts among you? Is not the source your pleasures that you wage war in your members? You lust and do not have, so you murder. You are envious and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. Nananalangin kayo, subalit hindi nyo natatanggap yung panalangin ninyo. Bakit po? Kasi mali daw yung ating motibo. You ask and do not receive because you ask with wrong motives. Ano ba yung maling motibo? So that you may spend it on your pleasure. Nananalangin daw tayo, hindi tayo tinutugon ng Panginoon kasi mali yung motibo natin. Kasi yung gusto nating panalangin ay gagamitin natin para sa sarili natin. Pansarili lang po. Sarili nating pagnanasa at sarili nating pleasure. You adulteresses, do you not know that friendship with the world is enmity toward God? Ang pag-ibig sa mundo ay pagiging kaaway ng Panginoon. Therefore, whoever wishes to be a friend of the world sets himself as an enemy of God. Ang sino mang nagnanais ibigin ang mundong ito, ang kalalabasan mo ay magiging kaaway ka mismo ng Panginoon. Third, covetousness will destroy your life. Yan po yung sabi dito sa verse 9. Yeah? Yan o. Bear with me, patapos na po tayo mga kapatid. But those who want to get rich fall into temptation and a snare and many foolish and harmful desire, which plunge men into ruin and destruction. For the love of money is the root of all sorts of evil, and some, by aspiring to it, have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. Marami po ang nakita. Hindi naman masama maghanap po ng magandang sitwasyon o kalagayan ng buhay. Okay lang po naman siguro isipin yon. Pero kung ang kapalit na po ay yung relasyon at pananampalataya mo sa Panginoon, maling-mali na po. Amen? Gusto mo magandang buhay, Sunday, nagtrabaho ka pa rin. Doon na po lalabas kung sino po ang sinasamba natin. Ang Panginoon ba o yung paano Lunes? Andiyan na si Bombay. Kailangan magtrabaho ng linggo Paano na yan? At si Germanan ni Bombi. Kaya nga po, ano sabi dito mga kapatid? Kaya may kumpiyansa ka, anak. Pwede mong sabihin, ang Panginoon, ang aking tagapagtulong, hindi ako matatakot. Ano ang pwedeng gawin ng tao sa akin? Amen. Amen po ba? That's a test of faith, mga kapatid. Pero syempre, kung nangibabaw yung worry, nangibabaw yung alalahanin, baka mapilitan ka talaga gumawa sa sarili mong kakayanan. Lastly, since it is a battle of faith, mga kapatid, ilalaban po natin yung ating pananampalataya. Ang sabi po ni Pedro, ano sabi po niya? Dagdagan ninyo yung pananampalataya niyo. Ano po yun? But also for this very reason, here's the last verse, giving all diligence, add to your faith. Dagdagan mo yung pananampalataya mo ng virtue. Ano ba yung virtue? Mabuting asal. Dagdagan mo yung mabuting asa ng karunungan. Magbasa ka ng salita ng Panginoon, kapatid. Kapag wala kang alam sa salita ng Panginoon, it is your choice. You choose to be ignorant. The Bible is available. Anong idadagdag mo sa karunungan? Dagdagan mo ng self-control.
Ano yung dadagdag mo sa self-control? Dagdagan mo ng pagtitiis. Matuto kang magtiis, kapatid. Ano yung idadagdag mo sa pagtitiis? Maging maka-Diyos ka. Kapag ikaw'y marunong magtiis, na-develop yung godliness. Ang susunod sa pagiging maka-Diyos, pagmamahal, pag-ibig sa kapatid. At ano yung pag-ibig sa kapatid? Pag marunong ka ng magmahal sa kapatid, mamahalin mo rin yung ibang tao. And to brotherly kindness, love. If these things are yours and abound, kung ito ay nasa iyo at lumalago ka dito sa pananampalataya mo, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kapag ito ay nasa iyo at lumalago ka sa pananampalataya mo, hindi ka mababaon at hindi ka magiging unfruitful sa pangunawa mo sa Panginoong Isus. Verse 9, for he who lacks these things is short-sighted, even to blindness, and has forgotten that he was cleansed from his old sin. Kung wala ka ng ganito at nagkukulang ka, kapatid, short-sighted ka, para ka ng bulag. Nakalimutan mo ba na lininis ka na ng Panginoon sa mga kasalanan mo? Verse 10, therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. Gawin mo ang lahat ng magagawa mo, masigurado mo lang na ikaw nga ay tinawag ng Panginoon. For if you do these things, you will never stumble. That's the power. Pag ginawa mo ito at sinunod mo ito, hindi ka kailanman matitisod. Hindi ka kailanman matitisod. Amen? Ito po ang antidote ng pagkatisod. Do this and you will never stumble, for so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Meaning, ito ang ginagawa ng mga papasok sa kaharian ng Diyos. Amen? This is the life. This is the faith. This is the character. This is contentment. This is free from covetousness. Free from the love of money. These are the people who will really enter into the everlasting kingdom of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen? What a load! Kailangan po talaga. Amen. Are you blessed as a church? Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po, Ama, sa napakamapagpalang umagang ito. The Word of God so powerful, Lord. Napakamakapangyarihan po ng inyong salita. Tama nga pong sabi ng inyong salita, ng inyong mga salita ay napakatalin. Two double-edged sword, O God. Hinahati niya po yung kaluluwa, yung kaisipan, yung puso po namin. Ine-expose po ng salita po ninyo yung aming mga motibo. And thank you so much, Lord. Even though our hearts are sinful, O God, it can be cleansed and it can be directed towards your will. Napakagandang bungad po ito ng 2026, O God. Dahil kung marami man kaming mga plano, marami man kaming iniisip, Panginoon, marami kaming pinagnanasahan na gawin o pinaplanong gawin. Ito po yung warning po ninyo sa bawat isa po sa amin, Panginoon. And I pray, Father God, Lord, that this morning, may we, O God, a powerful, Lord, protection. Ang salita po ninyo sa puso po namin, Ama. We are prone to covet, O God. We are prone, O God, to be distracted sa kalooban po ninyo, sa plano po ninyo, Panginoon. Kaya naman pinag-iingat niyo po kami. Ang sabi ninyo, we need to watch out. We need to become aware for greed and covetousness. Hindi po ito ang basihan, sabi po ninyo, Panginoong Yesus, ng tunay na buhay ng isang Kristiyano. Father, I pray, may you strengthen our faith through your word, dear Lord. Pagtibayin po ninyo ang aming pananampalataya.
At ang tunay na pananampalataya po, Panginoon, na mula sa inyong salita ay pananampalatayang may contentment, dear Lord. And most especially, there is satisfaction in your presence, O God. I pray, dear Lord, that let us be satisfied in your presence. Let us be satisfied in your word, dear Lord. Para mawawala na po yung effort at pagnanasa namin sa mga bagay sa mundong ito, Panginoon, which will ruin and bring us to destruction. And it will corrupt our being, O God, if we are not careful. So Lord, I pray, let your word cleanse our hearts, cleanse our mind, cleanse our intentions, cleanse our motives, dear Lord. Harapin po namin ang katotohanan ng kondisyon ng puso po namin, Panginoon. Nang sa iyo, may latag po namin ito at ma-address po yung mga bagay na kailangan po namin ayusin sa buhay po namin. Lalo-lalo na, Panginoon, sa pagpasok ng taon na ito, Ama. We want to be pure. We want to be holy. We desire to become more like you, God. We desire our faith, O God, to thrive, Lord. And we desire more obedience. We desire to submit to your will and to your truth, O God. No matter what, Lord, may paglaban namin ang aming pananampalataya sa taon po na ito, Panginoon. Help us, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Kami mahihina lamang sapagkat ang kalakasan namin ay sa inyo po lamang, Panginoon. Tulungan niyo kami, Ama. Tulungan niyo po kami na hindi malihis yung aming pong landas. Hindi malihis yung aming nga pong lakad sa inyo. Because, Panginoon, step by step, O Lord God, we will obey you. Step by step, O God, we will follow you, Lord. Step by step, O God, we will walk according to your will and into the highway of your holiness, O God. We will not deviate from the left or to the right. Diretso lang po ang lakad namin patungo sa inyong nais at kalooban, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Ama. This is your word, not the words of men, but your word, O God. Maraming salamat po, Panginoon. At ganoon din naman, tinakas din po namin sa mga sandaling ito yung kanya pong katawan, Panginoon, sa mga sandaling ito. Lord, we pray, by your grace and your mercy, may uwi na po siya, Panginoon. May uwi na po siya ng maayos, naligtas, Panginoon, O God, ang kanyang mga labi, Panginoon. Matagal na rin pong nagdadalamhati ang kanyang pamilya, O God. They have been waiting, O God, anxiously waiting, dear Lord. At dalangin namin, Ama, mahabag po kayo, Panginoon. Tulungan niyo po, Ama, ng saan man pong gobyerno asam na malamayan ng maayos, Panginoon, at marespeto ang kanyang mga labi ay mangyayari na po, Panginoon, sa tulong po ninyo, O God. And I pray, may you continue to comfort the family. Alawin niyo po ang puso at ang pamilya ni Brother Rod, O God. At anuman po mga pangangailangan, Panginoon, kayo rin po nawang tumugon, O God, sa kanilang needs, dear Lord. I pray, Father God, that you will, O God, intervene, Panginoon, by your grace and your mercy sa sitwasyon po na ito, Ama, O God. Kaya pinagkakatiwala po namin at itinataas po namin ito, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, ang family ni Brother Rod na may uwi na nga po ang bangkay ng kanilang minamahal na kuya, O God. We have the same heart for them, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, O God. And I pray, dear Lord, maging speedy na po ang pag-uwi ng kanyang kuya at may render na po, Panginoon, ang kanya pong respectful na paglamay sa kanya pong mga labi. Kaya maraming salamat po, Panginoon. We trust you, O Lord God. And we pray, Father God, ng buong isang linggong ito, patuloy po ninyong ingatan ang bawat isa sa amin. May you bless each one of us, ang bawat pamilya po namin, ang bawat tahanan po namin, ang bawat trabaho, negosyo po namin. Patuloy po ninyong pagpalain, Ama, ang gawa ng aming mga kamay. At dalangin namin, O God, ang buong isang nang sa gayon, wala na po kaming hahangarin sa mundong ito, maliban lamang sa presensya at salita po ninyo sa buhay po namin. Kaya maraming salamat, O God. Bless your people, bless our church, Fruitful Gospel Ministries,
I-bless ko din po yung mga kapatiran po namin online. Maraming salamat po, Ama. We bring you back all the honor and we bring you back all the glory, O God. Bless our children as well sa mga magsisipasukan ngayong linggong ito. We love you, Lord. We honor you, O God. Ito po ang aming samo.